o ang manis mong paragay na matakalo ng itinatanong ng maraming lalaki. Bakit ang mga pinakakalmado, pinakamahinahon at pinakahindi nagpapapansin na lalaki ang madalas nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng kontrol ang mga babaeng pinakamaganda, pinakamaamo at pinaka-feminine? Sa susunod na mga minuto, dadalhin kita sa pinagmumulan ng puwersang ito, kung bakit ang isang lalaking tahimik, disiplinado at hindi naghahanap ng atensyon ay nagiging sentro ng emosyon at pagnanais ng isang babae. At bakit kahit anong pilit niyang umiwas, patuloy ka pa rin niyang iniisip. Isipin mo ito. Isang babae ang pumasok sa isang coffee shop. Sanay siyang umaalalay ang mundo sa bawat galaw niya. Halos lahat ng lalaki ginagawa ang lahat para makuha ang isang sulyap mula sa kanya. Ngunit sa araw na iyon, may isang lalaking hindi tumugon sa presensya niya. Nakaupo lang siya sa gilid, tahimik, nakasuot ng earphones at malalim sa sariling mundo. Hindi siya tumingin, hindi nagulat, hindi umayos ng upo para magpahanga, para bang wala siyang dapat patunayan. At doon nagsimula ang pagbabago. Sa halip na siya ang habulin, siya ang biglang napaisip. Sino ang lalaking iyon? Bakit hindi siya napalingon? Bakit naiwan sa isip niya kahit ilang araw na ang lumipas? Para bang ang isang taong walang ginagawa para mapansin ay siya pang hindi niya makalimutan? Yan ang simula ng kwento ng isang Sigma. Hindi dahil siya ay nagmamagaling, kundi dahil ang presensya niya ay iba. Hindi siya sumasabay sa ingay. Hindi siya nakikisali sa habulan. Hindi niya pinapagana ang mga laro na sanay ang karamihan. Sa katahimikan niya, may kumpiyansa. Sa hindi niya pagtugon, may direksyon. At sa pag-iwas niyang habulin ang pansin, siya mismo ang nagiging pinagmumulan nito. Sa video na ito, hahatiin natin ang 7 pundasyon ng enerhiya ng isang Sigma. Ang mga dahilan kung bakit nagiging malakas ang dating niya sa mga babaeng feminine. At kung paano nagagawa ng kanyang panloob na katahimikan na igalaw ang damdamin at isipan ng iba nang hindi man lang siya nagsasalita. Kung isa kang lalaking gustong maunawaan ang tunay na puwersang namumukod tangi sa isang pinuno. Kung gusto mong magkaroon ng presensyang hindi kailanman nalulunod sa ingay ng mundo. Kung gusto mong maunawaan kung bakit ang kalmadong lalaki ay nagiging sentro ng pansin ng isang babaeng mataas ang standard. Dito natin sisimulan. Part 1. Ang tahimik na lakas ng emosyonal na kontrol. Bago natin talakayin ang iba pang dahilan, kailangan muna nating himayin ang pundasyong halos hindi napapansin pero pinakamalakas, ang emosyonal na kontrol. Ito ang unang bagay na napapansin ng isang babaeng feminine sa isang lalaking Sigma kahit hindi niya ito sinasabi, at madalas ito ang dahilan kung bakit napapalingon siya, napapaisip at napapahila nang hindi niya namamalayan. Ang mga babaeng feminine ay likas na sensitibo sa emosyon. Iyon ang isa sa pinakamalalakas nilang katangian. Alam nila kung may tensyon sa silid kahit wala pang salita. Alam nila kung may insecurity ang isang lalaki kahit tahimik lang siya. Hindi nila kailangan ng paliwanag, nararamdaman nila. Ang mundo nila ay puno ng kulay, damdamin at enerhiya at doon sila mahusay gumalaw. Pero kapag nakatagpo sila ng lalaking hindi natatangay ng emosyon, nag-iiba ang timpla. Hindi siya sumasabay sa alon, hindi siya nahuhulog sa drama. Hindi siya natitinag kapag may hamon, para itong batas ng gravity na biglang nagbago. Sa isang mundo kung saan karamihan ay nagre-react agad, ang Sigma ay tumatayo sa gitna ng bagyo, tahimik, nakapirmi at malinaw ang isip. Para sa isang babae, malakas ang dating nito, hindi dahil malamig ka, kundi dahil kontrolado mo ang sarili mo. Habang maraming lalaki ang napapagalaw ng emosyon ng iba, ang Sigma ay marunong huminga bago magsalita, marunong magmasid bago tumugon, at marunong manahimik kapag ang katahimikan ang mas malakas na mensahe. Sa larangan ng psikolohiya, ito ay tinatawag na emotional regulation, ang kakayahang maging kalmado sa gitna ng presyon. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang mga lalaking mahusay dito ay mas malinaw magdesisyon, mas kontrolado ang impulse at mas matatag sa sitwasyon. Kapag ang iba ay nagpapanik, ang Sigma ay nagiging sandalan. At alam mo naman ang mga babaeng feminine,
Kapag may naramdaman silang kaligtasan, mas madali nilang ipinapahinga ang loob nila. Hindi ito tungkol sa pera, abs o malakas na yabang. Ito ay tungkol sa pagiging ligtas kasama mo. Kapag dumating siya sa presensya mo, parang bumabagal ang takbo ng mundo niya. Ang alon ng emosyon niya ay nagkakaroon ng direksyon. Ang tensyon ay nagiging malinaw. Ang pag-aalala ay unti-unting humuhupa. Dahil ang katahimikan mo ay nagbibigay ng ritmo sa kaguluhan niya. Hindi mo siya kinokontrol. Ikaw ang nagiging balanse niya. Ito ang hindi namamalaya ng karamihan. Ang sigma ay hindi manhid. Hindi rin siya walang pakialam. Marunong lang siyang hawakan ang sarili niyang loob kaya hindi niya kailangan ilabas ang bawat damdamin. Hindi kumukulo ang loob niya ng walang direksyon. At ang ganitong disiplina, agad nararamdaman ng isang babae. Ito ay primal. Ito ay tanda ng maturity, leadership at proteksyon. Mga katangiang hinahanap ng feminine energy mula pa noong sinaunang panahon. Kaya kapag ang emosyon niya ay parang apoy, ang sigma ang lupa. Kapag ang damdamin niya ay parang alon, ang sigma ang bato. Hindi niya pinipigilan ang liwanag niya. Binibigyan niya ito ng lugar para kumalat ng hindi nasusunog. At doon nagsisimula ang pagkahumaling. Ang lakas mo ay hindi agresibo. Ang presence mo ay hindi maingay. Ang pag-ibig mo ay hindi desperado. Ikaw ay nakatayo ng matatag at iyan ang enerhiyang hindi niya malimutan. Part 2. Ang katahimikan mong nagbubukas ng kuryosidad. Sa panahon ngayon, halos lahat ay nagsasalita. Halos lahat ay nagpo-post, nagkukwento at naghahanap ng paraan para mapansin. Sa ingay na ito, ang isang lalaking tahimik, isang lalaking hindi nagmamadaling ibunyag ang sarili ay agad na umaangat. Hindi dahil pinipilit niya, kundi dahil kakaiba ang dating ng katahimikan sa isang babaeng feminine. Kapag ang lahat ay naglalantad, ang isang lalaking may hawak na misteryo ay nagiging parang enigma na gusto niyang tuklasin. Hindi ito tungkol sa pagiging lihim o pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging may intensyon. Habang maraming tao ang naghahabol ng visibility, ang sigma ay hindi nagmamadaling ipakita ang bawat detalye ng buhay niya. Hindi siya nagtatago. Pero hindi rin siya nagbibigay ng walang dahilan. Sa paraang ito, nag-iiwan siya ng mga hindi kumpletong piraso, mga bahaging hindi nasasabi, mga tanong na walang sagot. At ang utak ng tao, ayon sa Zeigarnik effect, ay natural na naghahangad na punan ng mga kulang. Kaya sa tuwing kakaunti ang ibinabahagi mo, mas malakas ang kuryosidad niya. Sa bawat tahimik mong sagot, sa bawat sandaling huminto ka bago magsalita, sa bawat pagkakataong pinipili mong hindi makisabay sa ingay, mas lalo kang lumalalim sa isip niya. Hindi mo siya nilalaro. Hindi ka nagpapanggap. Gumagalaw ka ayon sa kung sino ka talaga. Isang taong hindi kailangang ipakita ang lahat para maging mahalaga. Sa komunikasyon, ipinapakita ng pananaliksik na ang taong marunong gumamit ng tamang salita sa tamang oras kahit kaunti lang ay mas nagmumukhang matalino, mas maingat at mas may kumpiyansa. At sa usapang atraksyon, ang ganitong presensya ay nagiging sobrang lakas. Ramdam ito ng mga babaeng feminine. Nakikita nila ang lalaking hindi naghahabol ng atensyon. Nararamdaman nila ang lalim ng taong hindi nagmamadaling magpaliwanag. Napapaisip sila sa tahimik na presensya na hindi sinusubukang sumingit. Sa mundong puno ng mga gustong magpakitang gilas, ang pagiging reserved mo ay parang hiningang nagpapahinga siya. Hindi dahil gusto niya ng taong malayo, kundi dahil gusto niya ng taong may sariling mundo na hindi nakasandal sa validation. Ang misteryo mo ay hindi pambihag. Ito ay resulta ng disiplina. Habang ang iba ay nagmamadaling punuin ang espasyo, ang sigma ay marunong magbigay ng sapat na puwang dahil alam niyang hindi kailangang ipilit ang presensya upang maramdaman. Ang katahimikan mo ay hindi bakante. May laman ito, may bigat, may direksyon. Kaya paulit-ulit niya itong binabalikan sa isip niya. Sa bawat pagpili mong hindi mag-overshare, sa bawat desisyon mong maghintay, sa bawat sandaling pinipili mong makinig kaysa magsalita, may napupunong puwang sa loob niya na hindi kayang punan ng mga lalaking maingay.
At doon nagiging kakaiba ang epekto mo. Habang lumulubog ang iba sa ingay, mas lalo kang nangingibabaw sa tahimik na paraan. Hindi mo kailangang habulin ang spotlight. Ikaw mismo ang nagiging liwanag sa mata niya. Part 3. Hindi ka madaling maabot pero hindi ka rin malayo. Sa puntong ito, kailangan nating linawin ang isang mahalagang bahagi ng enerhiya ng isang sigma. Hindi ka madaling maabot pero hindi rin ikaw ang uri ng lalaking nangiiwan. Malaki ang kaibahan niyan. At ang pagkakaibang ito ang nagiging dahilan kung bakit lalo siyang naaakit, lalo siyang nagtataka at lalo siyang nahuhulog ng hindi niya namamalayan. Kapag ang ibang lalaki ay laging online, laging nagre-reply, laging naghahanap ng kausap, ang sigma ay may ibang prioridad. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may direksyon ang kanyang araw. May mga ginagawa siyang mahalaga, may mga layunin siyang inuuna. May sariling takbo ang buhay niya at hindi ito nakasandal sa atensyon ng iba. Sa psikolohiya, tinatawag itong pagpasok sa flow state, ang sandaling lubog ka sa ginagawa mo kaya halos mawala ang ingay ng paligid. Ang mga lalaking sigma ay madalas nasa estado na ito. Kapag nagtatrabaho sila, gumagalaw sila ng buo ang focus. Kapag nag-eensayo o lumilikha, nawawala sila sa gulo ng mundo. Kaya kapag hindi ka agad sumasagot o hindi ka laging present, hindi ito kawalan ng interes. Ito ay disiplina at mararamdaman ito ng isang babae. Ang pagkakawala mo ay hindi pagtalikod. Ito ay tanda ng lalaking may direksyon. Ang feminine energy ay likas na naaakit sa masculine focus. Para sa kanya, parang gravity iyon. Kapag alam niyang may tinatahak kang landas, nararamdaman niya na ang presensya mo ay may bigat. Hindi ka gumagala ng walang patutunguhan. Hindi ka sabog. Hindi ka desperadong punan ang iyong oras. At ang ganitong uri ng lalaki ay bihira. Kaya kapag hindi ka laging available, hindi siya natataboy. Naiintriga siya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa mo. Sumasagi ka sa isip niya kapag abala siya. May mga pag-aaral sa social psychology na nagpapakita na ang mga taong may limitadong oras at atensyon ay pinapahalagahan ng mas mataas ng iba. Hindi dahil sa paglaro, kundi dahil sa simpleng prinsipyo. Ang bagay na hindi basta-basta nakukuha ay nagiging mas mahalaga at ang sigma ay hindi kailanman nagiging available ng walang dahilan. Hindi ka nagtatago, pinipili mo lang kung saan dadalhin ang enerhiya mo. Kaya ang bawat minuto mong ibinibigay sa kanya ay nararamdaman niya parang intentional, parang may timbang, parang totoo. At dito nagsisimula ang magnetic polarity. Ang feminine energy ay nakahilig sa koneksyon at emosyon. Ang masculine energy ay nakahilig sa misyon at direksyon. Kapag nagtagpo ang dalawang ito ng tama, nagkakaroon ng natural na tensyon, yung tensyon na nagiging atraksyon. Habang ang ibang lalaki ay naghahabol, ikaw ay nagpapatuloy sa sarili mong bilis. Habang ang iba ay nagko-compete para sa pansin niya, ikaw ay abala sa pagpapanday ng sarili mong buhay. At habang ang iba ay nanginginig kapag hindi sila napapansin, ikaw ay kumikilos ng may katahimikan dahil hindi mo kinakailangang patunayan ang iyong halaga. Iyan ang dahilan kung bakit lumalalim ang pagtingin niya sa'yo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka niya makalimutan. Iyan ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay kakaiba ka. Dahil sa mundo kung saan ang lahat ay naghahanap ng validation, ang isang lalaking may direksyon ay nagiging pinakakaakit-akit sa lahat. Part 4. Hindi mo hinahanap ang pagpapatunay. Sa mundong puno ng tao na naghahanap ng likes, papuri, atensyon, ang isang lalaking hindi nakadepende sa opinyon ng iba ay agad na nagiging natatangi. Ito ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit malakas ang dating ng isang sigma. Hindi mo kailangan ang pagpapatunay para maramdaman mong sapat ka. At ang ganitong uri ng tiwala sa sarili ay bihira. Habang ang karamihan ay sinusukat ang halaga nila base sa reaksyon ng mundo, ang sigma ay may sariling basehan. Hindi mo hinihintay na purihin ka para gumalaw. Hindi mo kailangan ng palakpak para maniwala sa kakayahan mo. Nilalakad mo ang landas mo dahil iyon ang tama para sa'yo, hindi dahil may nanonood.
Sa psikolohiya, tinatawag itong internal locus of control, ang paniniwalang ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may ganitong mindset ay mas matatag sa emosyon, mas malinaw magdesisyon, at mas malakas ang dating sa relasyon. Bakit? Dahil hindi sila madaling matinag, hindi basta naapektuhan ng criticism, at hindi nakadepende ang identity nila sa validation ng iba. Nararamdaman ito ng mga babaeng feminine agad, hindi niya ito kailangang pag-isipan. Natural niya itong nababasa sa kilos mo, sa paraan ng pagsasalita mo, sa paraan ng paghawak mo ng presensya mo. Kapag naramdaman niyang hindi ka naghahabol ng papuri, may kakaibang epekto ito sa kanya. Hindi ka nakikiusap para pansinin ka. Hindi ka nag-a-adjust para lang magustuhan. Hindi ka nagtatangkang pabilibin ang lahat. Ang mensahe mo ay simple. Alam ko kung sino ako. Hindi ito pagmamataas. Ito ay katahimikang kumpiyansa. At ito ang nakakalasing sa kanya. Karamihan ng lalaki ay agad natitinag kapag nagbago ang tono ng babae. Bumibigay kapag may tensyon. Naghahanap ng assurance para hindi makaramdam ng insecurity. Pero ang sigma ay hindi. Kapag may distansya, nananatili kang composed. Kapag may hamon, kalmado ka pa rin. Kapag may pagdududa, hindi ka nagpapanik. Kaya ang babae, imbes na mawalan ng interes, lalo kang nagiging misteryo. Bakit hindi siya natitinag? Bakit hindi siya naguguluhan? Bakit parang hindi siya nakaangkla sa approval ko? At sa puntong ito, nagigising sa kanya ang tatlong damdamin na bihirang magkasabay: pag-uusisa, paggalang, pagnanais. Hindi mo doon kailangang habulin ang tingin niya. Hindi mo kailangang ilaban ang sarili mo. Ang presensya mo mismo ang nagbibigay ng bigat. May sinasabi ang aura mo nang hindi mo sinasabi ng direkta. Hindi ako nabubuo ng papuri. Hindi ako nababasag ng pagdududa. At hindi ako nagbabago dahil lang may gusto kang makita. Sa dinamika ng tao, may kabalintunaan na nangyayari. Kapag wala kang hinahabol na validation, mas marami ang nagbibigay nito. Kapag hindi mo kailangan ang approval, mas madali itong dumarating. At kapag hindi mo sinusubukang pabilibin ang lahat, mas marami ang nahuhulog sa'yo. Ito ang essence ng sigma. Hindi mo nilalaro ang sistema. Hindi mo pinepeke ang kumpiyansa. Ikaw mismo ang larawan ng kalayaan. At ang kalayaang iyon, ang kakayahan mong tumayo ng matatag kahit walang palakpak, ang nagiging dahilan kaya hindi ka malimutan ng isang babae. Sa mundo kung saan halos lahat ay naghahanap ng validation, ang isang lalaking hindi kailangan nito ay nagiging pinaka-rare, pinaka-authentic, at pinaka-nakakahumaling. Part 5. Hinahamon mo ang kanyang isipan. Kung may isang bagay na hindi agad nakikita pero malakas ang tama sa isang babaeng feminine, iyon ay ang lalaking kayang pasiklain ang utak niya, hindi sa argumento, hindi sa yabang, kundi sa tahimik na paraan ng pag-iisip at pag-unawa. At dito lumalabas ang isa sa pinakamalakas na sandata ng isang sigma, ang lalim. Sa panahon ngayon, maraming usapan ng mababaw, paulit-ulit, mabilis, inuulit ang parehong ideya. Kaya kapag nakatagpo siya ng lalaking may sariling pananaw, may sariling pag-unawa, at may kaisipang hindi niya madalas marinig, agad siyang naaakit. Hindi mo kailangang maging sobrang talino o gumamit ng komplikadong salita. Ang mahalaga ay marunong kang mag-isip ng mas malalim kaysa sa karaniwan. Hindi ka nagsasalita para manalo, hindi ka nagtatanong para ipahiya siya. Nais mo lang maintindihan ang mundo at interesado ka kung paano siya nag-iisip. At para sa isang babaeng feminine, ibang klaseng connection iyon. Ayon sa mga psychologists, ang tinatawag na intellectual stimulation ay isa sa pinakamalakas na puwersa ng atraksyon, mas matibay pa minsan kaysa pisikal na anyo. Kapag ang isang lalaki ay kayang gumawa ng tanong na nagpapaisip o kaya'y magbigay ng insight na hindi niya naisip, nagigising ang bahagi ng isipan niyang gustong matuto, gustong maunawaan, at gustong sumabay sa lalim mo. Nararamdaman niya na hindi ka kailangang mag-ingay para magmukhang matalino. Nararamdaman niya na kapag nagsasalita ka, may pinanggagalingan. Nararamdaman niya na kapag nakikinig ka, totoong nakikinig ka. At dito nagsisimula ang mas malalim na intimacy, hindi sa katawan kundi sa pag-uusap.
Habang ang iba ay nakatuon sa pagpapa-impress, ang sigma ay nakatuon sa pag-unawa. Habang ang iba ay masyadong maingay, ikaw ay marunong magbigay ng espasyo para magsalita siya. Habang ang iba ay agad nag-aalok ng sagot, ikaw ay nagtatanong ng tamang tanong. Ang mga ganitong sandali ay nagbubukas ng pinto na hindi niya basta-basta binubuksan sa iba. Sa harap ng sigma, napapansin niyang lumalabas ang mga salitang hindi niya sinasabi sa kahit kanino. Nababanggit niya ang mga iniisip niyang hindi niya inaamin. Dahil pakiramdam niya, hindi mo siya huhusgahan. Pag-aaralan mo lang at doon nagiging magkaiba ang koneksyon ninyo. Hindi ka lang lalaki na gusto niya, nagiging lalaki kang nakakaintindi sa kanya. Ang feminine energy ay umuunlad sa pakiramdam na siya ay napapakinggan at hindi lang nakikita. Ang sigma naman ay natural na gumagalaw sa direksyong iyon. Nakikinig bago manalita, nagmamasid bago mag-react, nag-iisip bago magbigay ng opinyon. Kaya kapag nagtatagpo ang dalawang ito, nagiging malakas ang pagitan ninyo. Hindi dahil sa intensity ng emosyon, kundi dahil sa kalidad ng pag-iisip. Kapag nakilala niya ang lalaking kayang palawakin ang pananaw niya, bigyan siya ng hamon, ngunit hindi siya pinipilit. Napapasabi siya sa sarili, bakit ibang-iba ang mga usapan namin? Bakit parang nakikita niya ako ng mas malinaw? Bakit kapag kasama ko siya, pakiramdam ko mas tumatalino ako? At iyan ang simula ng isang uri ng atraksyon na hindi niya madaling maputol dahil hindi mo sinusubukang sakupin ang isipan niya. Binubuksan mo lang ito at kapag ang isang babae ay nagising na sa kombinasyon ng iyong lalim, katahimikan at pag-unawa, mahirap para sa kanya bumalik sa mababaw na koneksyon. Nawawala ang dating saya ng ordinaryong pag-uusap, nawawala ang thrill ng simpleng flattery. Nagiging kulang ang mga taong hindi kayang sumabay sa antas mo. Sa mundo kung saan lahat ay nagmamadaling magsalita, ang lalaking nagpapaisip kahit tahimik ay nagiging pinakamakapangyarihan. Part 6. Pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan. Kung may isang bagay na agad napapansin sa isang lalaking sigma, iyon ay ang paraan ng paghawak niya sa sariling enerhiya. Hindi mo inuubos ang oras mo sa gulo. Hindi ka basta-basta pumapasok sa argumento. Hindi ka nakikisali sa chismis o petty drama. Para sa iyo, ang kapayapaan ay hindi simpleng pakiramdam. Ito ay parte ng sistema mo. Ito ang estratehiya mo para manatiling malinaw ang isip at matatag ang sarili. Maraming lalaki ang mabilis madrag sa emosyon ng iba. Isang maliit na trigger, tumataas ang boses. Konting pressure, nawawala ang kontrol. Pero ang sigma, iba ang galaw. Hindi mo binibitawan ang sariling kapayapaan para lang manalo sa diskusyon. Hindi mo sinasayang ang lakas mo para patunayan ang punto mo sa taong hindi naman interesado sa katotohanan. Ang katahimikan mo ay hindi dahil mahina ka, ito ang sign na inuuna mo ang mahahalagang bagay. At sa mata ng isang babaeng feminine, malakas ang dating nito. Sanay siyang makakita ng lalaki na madaling matrigger. Sanay siyang makakita ng taong nagmamadaling sumagot, nagmamadaling umalma, nagmamadaling maglabas ng emosyon. Kaya kapag nakatagpo siya ng lalaking hindi umiikot sa tensyon, nabubuhayan ang loob niya, para bang may bago sa hangin, para bang may ibang uri ng seguridad sa presensya mo. Ayon sa behavioral psychology, ang taong kayang manatiling kalmado sa panahon ng alitan ay natural na tinitingnan bilang mas mapagkakatiwalaan at mas may kakayahan. Tao tayo at ang utak natin ay programmed para ma-attract sa taong kayang hawakan ang sitwasyon. Kaya kapag may dumating na hamon at nananatili kang composed, may tumatama sa feminine energy niya nang hindi mo kailangan magsalita. Kapag sinusubukan kanyang subukan, kapag tinitingnan niya kung paano ka magre-react, kapag ine-expose niya ang emosyon niya para makita ang totoo mong ugali at hindi ka gumuguho, dun siya lalong naakit. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito pagiging detached. Ito ay maturity. Ang sigma ay hindi naglalagay ng pader. Naglilinaw siya ng hangganan. Pinapalitan mo ang salitang gulo ng dignidad. Pinapalitan mo ang salitang reaksyon ng intensyon. Pinapalitan mo ang salitang ego ng kalinawan.
Dahil alam mong ang bawat oras na ibinibigay mo, bawat damdaming pinapayagan mong lumabas, at bawat sitwasyong hinaharap mo, lahat iyon ay may presyo. At kung hindi makakatulong sa pag-unlad mo, hindi mo ito tinitirhan. Ang feminine energy ay natural na naghahanap ng lalaking may kakayahang magbigay ng stability. Stability sa emosyon, stability sa pag-iisip, stability sa presensya, at ang kapayapaan mo ay nagiging puhunan mo sa dinamika ninyong dalawa. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagtatago, pero hindi mo rin ibinibigay ang sarili mo sa gulo. At dito lumalabas ang lakas mo, ang katahimikan mong may laman, ang desisyong hindi makisabay sa ingay, ang kakayahang pumili ng laban at kalimitan, piliin ang hindi pakikipaglaban dahil hindi naman kailangan. Habang ang iba ay nagiging mas maingay kapag hindi napapansin, ikaw ay mas nagiging kalmado. Habang ang iba ay lumalaban ng walang direksyon, ikaw ay umaatras ng may wisdom. Habang ang iba ay nagpupumilit magpaliwanag, ikaw ay nananatiling malinaw sa sarili mo. Kaya para sa isang babae, nakakaakit iyon. Dahil ang kapayapaan mo ay parang puwersa, ang paghawak mo ng sarili ay parang proteksyon, at ang hangganan mo ay parang paalala na ang presensya mo ay may halaga. Sa panahon kung saan ang karamihan ay nagiging produkto ng kaguluhan, ang isang lalaking nagpapahalaga sa inner peace ay nagiging larawan ng tunay na lakas. Part 7. Nangunguna ka kahit hindi ka nagpapakita ng puwersa. Sa huling bahagi, pag-usapan natin ang pinakamapansin pero hindi mo sinasadyang ilabas ang paraan mo ng pag-lead. Hindi mo ito pinipilit, hindi mo ito sinisigaw, hindi mo ito pinopost para ipakita. Pero kapag pumasok ka sa isang silid, may nagbabago. At ang pagbabago na yon ay hindi dahil sa lakas ng boses mo, kundi dahil sa bigat ng presensya mo. Maraming lalaki ang iniisip na para respetuhin sila, kailangan nilang mag-ingay, kailangan nilang ipakita ang bangis, kailangan nilang maging alpha sa paraan ng panlabas na pag-display ng tapang. Pero ang sigma, kabaligtaran ang galaw. Hindi ka nangingibabaw sa pamamagitan ng lakas. Nangunguna ka sa pamamagitan ng direksyon. Sa mga pag-aaral tungkol sa non-verbal communication, lumalabas na ang taong may relaxed posture, malinaw na tingin at kontroladong galaw ay madaling nakita bilang may natural na awtoridad. Hindi mo kailangang mag-flex o magpakitang gilas. Ang katahimikan at intensyon mo na mismo ang nagiging mensahe. Ito ang tinatawag ng iba na gravitational confidence. Hindi ikaw ang lumalapit sa atensyon. Ang atensyon ang lumalapit sa iyo. Ramdam ito agad ng babaeng feminine. Nararamdaman niya ang stability mo. Nakikita niya ang sense of purpose sa kilos mo. At kahit hindi mo sinasabi, nakikita niya ang kakayahan mong mamuno. Hindi mo sinasabi, sundin mo ako. Pero dala ng presensya mo, natural siyang sumasabay. Ito ay tugma sa instinctive wiring ng feminine energy. Hinahanap nito ang lalaking may direksyon, hindi para siya ay kontrolin, kundi para siya ay masiguradong ligtas at nakasandal sa tamang puwersa. Sa panahon ngayon, bihirang makita ang ganitong kombinasyon, kalmado pero matibay, tahimik pero matatag, mapayapa pero may impluensya. Kaya ang sigma ay nagiging pambihira. Hindi ka naghahabol ng respeto, hindi ka naghahangad ng papuri. Ang ginagawa mo ay ipinapakita ang mastery ng sarili at iyon ang nagbubunga ng awtoridad. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ang sign ng lalaking hindi kailangan ng drama para magmukhang malakas. Ang disiplina mo ay hindi paglayo. Ito ang paraan para mapanatili ang direksyon. Ang focus mo ay hindi pag-iwas. Ito ang ebidensya na may pinapatunayan ka sa sarili mo, hindi sa iba, sa araw-araw. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang mas mataas sila, mas mayaman sila, mas alpha sila, ang sigma ay nakatutok sa pagbuo ng sarili. At kapag nagawa mo iyon ng tahimik, ang mundo ang siyang nag-a-adjust sa presensya mo. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga babaeng feminine ay hindi lang naaakit, nagre-respeto sila. Ang tinitingnan nila ay hindi ang lakas ng katawan mo, hindi ang laki ng kayamanan mo, hindi ang ingay mo. Ang hinahanap nila ay ang tanong na ito,
Maaari ba akong maging malaya, ligtas at totoo sa harap niya? At sa presensya ng isang sigma, ang sagot ay madalas oo, dahil ang katahimikan mo ay nagbibigay ng direksyon. Ang lakas mo ay hindi nangangailangan ng gulo at ang presensya mo ay sapat para magdala ng stability. Sa huli, ang pinakamalakas na leader ay hindi ang pinakamaingay. Ito ang lalaking kayang humawak ng sarili nang hindi kailangan ang spotlight. Ending. Ngayon na nadaanan natin ang 7 ugaling nagtatangi sa isang sigma, malinaw kung bakit malakas ang dating mo sa isang babaeng feminine. Hindi dahil sa ipinapakita mo, kundi dahil sa kung paano ka gumalaw kahit walang nakakakita. Ang tahimik mong kumpiyansa, ang disiplina mo, ang direksyon mo at ang pagpili mong hindi sumabay sa ingay ng mundo, lahat ng ito ay nagbubuo ng presensyang hindi niya madaling mahanap sa iba. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Hindi mo kailangang magpanggap para magkaroon ng halaga. Ikaw ay nagiging magnet hindi dahil sinusubukan mong umakit, kundi dahil totoo ang enerhiya mo at iyon ang hindi maipaliwanag ng karamihan. Sa likod ng katahimikan mo ay may lalaking may kontrol sa sarili. Sa likod ng kalmadong presensya ay may matibay na pundasyon. Sa likod ng hindi mo paghabol ay may lalaking alam kung sino siya at kung saan siya papunta. Ang feminine energy ay hindi nahuhulog sa lalaking maingay. Nahuhulog ito sa lalaking may katahimikang may direksyon. At ang sigma ang pinakamalinaw na larawan nito. Kaya kung nararamdaman mong kakaiba ka kumilos kumpara sa karamihan, kung pakiramdam mo ay hindi mo kailangang maging sentro para makaapekto, huwag mong baguhin iyon. Iyon mismo ang kalakasan mo. Patuloy mong paunlarin ang sarili mo. Patuloy mong protektahan ang kapayapaan mo. Patuloy mong sundan ang landas na alam mong tama. Dahil ang tunay na leader ay hindi nabubuo ng ingay, nabubuo siya ng katahimikang may bigat. At kung isa kang sigma, hindi mo kailangan habulin ng respeto, ang atensyon o ang pagtingin ng kahit sino. Dahil kapag tunay kang may direksyon, ang mundo ang siyang unang nakakaramdam nito.